Cleveland mabubuwag na. Open ang i-trade sina Garland. Jarrett Allen sa Lakers babagsak. OKC Thunder Finals bound. SGA MVP sa West Finals. Gustong ipamahagi ang award sa teammates. Ang Cleveland Cavaliers ay maraming taon nang tumatangging buwagin ang kanilang core 4. Ngunit matapos ang magkakasunod na kabiguan sa playoffs laban sa New York Knicks at Boston Celtics, naging pangkalahatang pananaw na ang isang koponang binubuo ng 2 max contract guards at 2 malalaking manlalaro na may limitadong kakayahan sa shooting ay kailangang ibalanse sa pamamagitan ng mga trade. Nanindigan si Koby Altman. Pinanatili niya sina Darius Garland at Jarrett Allen sa kabila ng paulit-ulit na panawagang ipalit sila para sa isang wing at silang dalawa ay nakipagsanib kay Donovan Mitchell at Evan Mobley upang pangunahan ang Cavaliers sa isang 64 na panalo na regular season sa ilalim ng bagong head coach na si Kenny Atkinson. Ngunit ang 64 na panalo na season ay nagtapos sa pagkadismaya matapos silang matalo sa second round ng playoffs sa loob lamang ng 5 laro laban sa Indiana Pacers. Maaaring nakatulong sa pagkatalo ang mga injury pero nakapangihina pa rin ito ng loob. Wala na rin gaanong malinaw na hakbang na maaaring gawin. Nagpalit na sila ng coach at naging matagumpay ito. Nabuo nila ang isa sa pinakamalalim na lineup sa NBA, ngunit ito rin ay malapit ng tamaan ng tinatawag na aprons sa salary cap. At sa kabila ng lahat, hindi pa rin sila nakakarating sa conference finals. Dahil dito, lumalakas ang posibilidad ng mas matinding pagbabago. Posible kayang ito na ang off-season kung kailan sa wakas ay ilalagay ng Cleveland sa trade table sina Garland at Allen upang makita kung ano ang maaaring makuha para sa kanila. Ayon kay Chris Fedor ng Cleveland Plain Dealer, maaaring oo ang sagot. Sa tingin ko, ang 2 untouchables ay sina Donovan Mitchell at Evan Mobley, sabi ni Fedor sa kanyang Wine and Gold Talk podcast. Nararamdaman ko na mas open na ang Cavs ngayon na pag-isipan ang mga posibilidad para kina Jarrett Allen at Darius Garland kumpara sa mga nakaraang taon. Ay ano ang kahulugan nito para sa Cleveland? Na mas mahihirapan silang makipag-trade para sa isang manlalarong mas malaki ang kita kaysa kina Garland o Allen. Kailangan nilang mag-aggregate ng sweldo upang halimbawa ipalit si Garland para kay Jaylen Brown na mangangailangan ng malaking bawas sa sweldo. Mas malamang maghahanap sila ng kapalit na mas murang sweldo para sa isa o pareho sa kanila upang mas balanseng maayos ang roster. Mga kuponang may batang wings o may draft picks na maaaring i-recruit ang may mas malaking tsansa dito. Kaunti lamang ang mga win-now teams na agresibong naghahanap ng center sa ngayon pero may isa na napaka-prominente, ang Lakers. Posibleng makuha ng Cleveland ang katulad na package na inialok ng LA para kay Mark Williams noong trade deadline. Ngunit mas matagumpay na manlalaro si Allen. Malamang ay hindi isasama si Austin Reeves sa usapan, kaya't kailangan itong gawing 3-team deal na magdadala ng mga manlalaro patungong Cleveland. Mas malawak ang magiging merkado para kay Garland. Ang kakayahang lumikha ng shots ay isa sa mga pinakakailangan sa basketball. Kailangan ng Orlando ng point guard. Ang New Orleans ay nag-trade ng marami para kay DeJounte Murray noong nakaraang off-season, pero iyon ay sa ilalim ng lumang pamunuan at bago pa siya ma-injure sa Achilles. Kailangan din ng Houston ng playmaker. Bata pa si Garland kaya't posibleng magkaroon ng hindi inaasahang interes mula sa ibang teams. Ngunit mas komplikado ang pag-trade kay Garland kaysa kay Allen. Maaaring slide si Mobley bilang sentro kung kailangan. Maraming offensive skills si Mitchell pero hindi siya isang natural na point guard. Hindi niya forte ang mag-setup ng teammates o magpatakbo ng opensa. Maaaring makakuha ang Cleveland ng mas murang point guard kapalit o baka'y mapilitang i-resign si Jerome at gawing starter pero siguradong mararamdaman ang pagkawala ni Garland kaysa kay Allen. Mayo pa lamang ngayon. May oras pa ang Cavaliers upang silipin ang merkado at tingnan kung ano ang available. Ang pagkakaroon ng kahandaang i-trade ang isa o pareho sa kanila ay hindi nangangahulugang nais na talaga nilang gawin ito. Kailangan pa ring may mag-alok ng isang trade package na sapat upang mabuwag ang isang 64 na panalo na koponan at walang kasiguraduhan na may ganoong offer na darating. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Samantalang pag-usapan naman natin ngayon ng Game 5 sa pagitan ng Timberwolves at ng OKC Thunder. Sa unang quarter, dominado ng OKC ang laro na tila matatapos na nila ang serye na ito. 3 ang unang puntos mula kay Julius Randle.
Ngunit back-to-back na puntos ang ginawa ng big man ng OKC. Chet naging open at naipasok ang tres sa corner bago sumunod ang isang fast break dunk sa dulo. At nagtuloy-tuloy ang atake ng Thunder sa tulong rin ni Shai Gilgeous-Alexander. Habang sa Wolves naman ay naging maalat ang kanilang naging shooting. Tumawag ng timeout ang Wolves nang magtagumpay ang isang alley-oop dunk patungo kay Holmgren. Nagtapos nga ang score sa 9-26 in favor of OKC in the first quarter. Sa ikatlong quarter, agresibo pa rin si SGA na inatake ang depensa ng Wolves. Basket ang turnaround layup. Wala nang 10 minuto sa ikatlo, sumugod na si Edwards sa paint at basket ang ginawang jumper. Ngunit agad nakabawi ang OKC dito sa gitna mula kay Hartenstein. Edwards hindi pa sumusuko, nag-pull up ng tres. Basket ito para sa Wolves. Sa pagbabalik, Edwards lumipad agad para sa isang layup. Ngunit madali lang nakakabawi ang season MVP dito. Unstoppable si SGA. Wala nang 4 na minuto ang natira. Sinundan pa niya ito ng fast break dunk nang magkaroon ito ng steal. Sa pagkakataon na ito, napapansin talaga ng karamihan ang halaga ni Caruso sa depensa. Na siyang naging priority defender ng mga stars ng kalaban. Sa pagbabalik sa laro, SGA agad ang umatake, parang gusto nang tapusin ang laban. Buti na lang nakabawi si Donte dito para sa Wolves. Bago sumunod ang tagumpay na pull-up jumper ni Edwards. Wala nang 6.5 minuto ang natira sa last quarter. Dito na isinuko ng Wolves ang laro na kung saan inilabas na nila ang lahat ng starter. Ilang minuto lang ang nakalipas, inilabas na rin ng OKC ang kanilang starter. Sa puntong ito, naaamoy na ng Thunder ang finals. Hindi na pinaabot pa sa Game 6 ng OKC ang serye na ito. Malaking tsansang makukuha ng Thunder ang championship dahil sa dominadong pagtatapos na ito. At tinaguri ang MVP ng West Finals ay walang iba kundi si Shai Gilgeous-Alexander. Gusto pa niyang ipamahagi ito sa kanyang mga teammates ang award. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still